sana ipakita rin natin, no, sa ibang tao kung paano natin kamahal ang Panginoon. Amen? Okay? Sige, so bago tayo kumain ng inyong mga Noche Buena, amen? Okay, meron ba kayong handa? Napagkasya nyo ba yung 500? Yung isa napagkasya niya yung 500 pero kailangan mo ron ng yung magnifying glass para makita yung handa. Actually, meron namang mga ibang bagay na pwedeng ihanda, amen? Pero hindi yan pasarapan ng handa, ha? Okay, so sa season na to, hindi ibig sabihin na, sabi ko nga, anong tawag doon sa kulay? Queso de bola. Nung bata ako, for how many years, nakikita ko yun sa TV. Sabi ko, gusto ko makakain ng queso de bola. Alam niyo yun, pag nakikita niyo yung sa commercial na palaging may queso de bola. Then finally, yun ang taon ako, nung time na nakakain ako, excited. Yung pala yung kulay pula, hindi kinakain, cover lang pala yon. Tapos pag kinain mo yung keso, hindi pala ganun kasarap, no? At I just realized na habang tumatagal, of course yung mga Italian, yung mga sa ibang bansa, yung kanilang nakasanayan na yung magagandang klase ng cheese, hindi ganun kasarap kasi ang nasanay tayong mga Pilipino doon sa Eden cheese, queso, no? So yun yung mga sanay natin sa term. So finally nung nakaano ako siguro halos may work na ako na nakakain, sabi ko, hindi pala ganun kasarap. Okay? So ang tagal kong pinangarap tapos hindi pala hindi pala ganun Akala ko pag kinain ko talaga yung masasabi kong sarap na sarap ka doon sa cheese. Okay? Samantalang yung Eden cheese, kaya kong papakin yun pagka iniwan yun sa rep, mauubos yun. Hanggang maubos yung yung Eden cheese na yan. Okay, sige. So kunin natin mga Bible sa John chapter 1. Buksan natin sa John chapter 1. Verses 4 to 12. Okay? Verses 4 to 12. John chapter 1, verses 4 to 12. Okay, so bago tayo at kung nagdala ka rin kayo ng handa, tumatanggap kami ng handa. No, joke. Para kainin dyan yung mga naiwan dito, no? Yung mga naiwan dito. Okay, so ilan ang naiwan dito? Lahat ng estudyante, halos lahat ng estudyante. Tapos kalahati ng staff ay naiwan. Sa susunod, kalahati naman ay isa pang mawawala din sa New Year. Sabi namin, magdi-divide kami na Okay, John chapter 1, pwede tayong tumayo? Basahin natin ang verses 4 hanggang 12. John chapter 1, verses 4 hanggang 12. Okay, basahin natin ang salit-salitan. Sabi po dyan sa may verse 4, In Him was life, and the life was the light of men. There was a man sent from God whose name was John. He was not the light, but was sent to bear witness of that light. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Okay, verse 12 all together. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So in this season, okay, ito yung long vacation, amen? Traffic na sa lahat ng mga daanan, amen? Pag umabot daw ng 10 o'clock sa NLEX, free. Kaya ang goal namin, umabot kami ng 10. Free. Pero itong na to, yung season na to is we need to be careful kasi sabi ko nga sa mga staff and students, tingnan natin yung mga reminders. May mga things na kailangan tayong ma-remind during this vacation. This vacation is time to enjoy. Okay, enjoy natin yung goodness ng Panginoon. Enjoy natin yung time for the family. Enjoy natin yung mga things na hindi natin na-enjoy kapag marami tayong ginagawa. But please do not enjoy sin during this time.
Meron tayong vacation sa ating mga work, but there's no vacation for Christians. Okay? No vacation for Bible reading. No vacation for prayer. Dapat nga mas marami ang Bible reading mo ngayon. Okay? At tawag dito, mas ipakita mo na ikaw ay saved. Kaya ang message natin ngayon is important reminders in this season. Okay, important reminders in this season. So tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, as we listen to your word. At dalayan ko po, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom kung ano po yung mga things na kailangan naming ma-remind. At tulungan niyo po kami that in this season, ma-accomplish namin, Panginoon, ang nais niyo po. Hindi po namin mahayaan ang diablo na mag-work, Panginoon, para sirain ang season na to. Bagkus, tulungan niyo po kami na maging faithful and fruitful in this season. Tulungan niyo po kami, Panginoon, through your mercy and grace. Samahan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Palayan niyo pang lahat na ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede tayong maupo. Okay, so sabi ko nga, madalas sa maraming pagkakataon sa na yung season na to, because nalaki ng maraming break time, marami tayo sometimes we do not observe, o kaya sometimes hindi tayo nagiging wise, that the devil scrolls in. Pumapasok ang devil. Sometimes nagkakaroon siya na if we are not careful. Okay? So dapat meron tayong mga reminders. So iklian ko lang yung message, 3 bagay lang, 3 points, amen? What are the important reminders in this season para hindi tayo gabihin? First, this season remind us of the good tidings. Okay? This season remind us of the good tidings. Sabi yan sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 8 hanggang 11. Luke chapter 2 verses 8 to 11. So yung good tidings, yung gospel, dapat makita natin na itong season na to is, nagkaroon tayo ng season na to, yung Christmas. Bagamat hindi tayo naniniwala na ito yung araw ng kapanganakan ng Panginoon, amen? Walang date na sinulat sa Bible. Okay? And by the way, huwag kayo ma-open if there are some churches that they do not celebrate Christmas. Kasi nga merong pagan background kasi ang Christmas. Yung word nga na Christmas is misa yun eh. Okay, galing din sa misa yung mass. At the same time, may mga ginagawa sila. So may mga things na, but we respect them. At the same time, we are not doing this because sinasabi ito ng mundo. But dahil ito yung time na maraming bakasyon, okay? Kasi kung hindi tayo naniniwala sa Christmas break, huwag kang mag-break, amen? Kung hindi ka naniniwala sa Christmas bonus, huwag mong tanggapin yung Christmas bonus. Okay? Pero isang natin dito is parang ginana lang natin dito is gamitin natin yung season not to worship a paganic tradition, not to do the yung pagan tradition, kundi ang natin dito is to be reminded, bakit nga ba pinanganak ang Panginoon? Walang nakasulat kung anong araw, anong date, anong specific season na pinanganak ang Panginoon. Pero since ito ay nire-remind ang buong mundo ay karamihan ay nagsa-celebrate ng Christmas, then we need to realize, ma-remind tayo, ano ba yung ibig sabihin, bakit pumarito ang Panginoon? What is the main reason? At the same time, kung ito ang reason na makikita natin, then ito yung dapat nating sabihin. Okay, sa Luke chapter 2 verse 8 to 11, sabi dito, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night, and lo, the angel of the Lord came upon him. And the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Okay, so sabi ng mga angels sa mga shepherd, I bring you good tidings of great joy. What is the good tidings na sinasabi dito? Which shall be to all people. Kaya nga hindi tayo naniniwala sa Calvinist kasi nga ang good tidings, especially the gospel, is for all the people, sa lahat ng tao sa mundo. Okay? He is the Savior of the world. At ang sabi dito, for unto you is born this day, hindi man natin alam ang exact day.
Hindi man natin alam kung kailan talaga pinanganak ang Panginoon, but one day, pinanganak ang Panginoon in the city of David, a Savior, which is Christ the Lord. So, nire-remind tayo that in this season, the Lord Jesus, yung ang sineselebrate nila is the season kung kailan pinanganak ang Panginoon. Again, ulitin ko hindi tayo naniniwala ng December 24, tao nag-declare na birthday ng Panginoon ito. Hindi ko alam ang birthday ng Panginoon. Okay? Pero alam natin ang reason bakit pumarito ang Panginoon. So for that reason, anong kailangan natin gawin? Then we need to share the good tidings. So ang pinaka-goal natin is to share the good tidings to people. We need to share to them kung ano yung dapat nating ipangaral sa kanila. Doon sa binasa natin kanina, sa John chapter 1, ang sabi dito, makikita natin dito sa binasa natin kanina, no? Sabi diyan sa may verse 6, there was a man sent from God whose name was John. Okay, parang makikita natin, picture natin na katulad ni John. The same came for a witness to bear witness of that light, that all men through him might believe. Ang pinakalayunin ni John the Baptist is to be yung bang ipakilala niya kung sino yung light. He is not the light. By the way, tinawag din tayong light of this world, pero hindi tayo ang true light. The true light is no other than the Lord Jesus Christ. Pero dahil siya yung true light na nasa puso natin, dapat mag-shine yung light na yan sa puso mo. Nakatulad ng sinabi kay John, ang pinakalayunin ni John is to share that light para lahat manampalataya. Okay? Sabi sa verse 9, that was the true light which lighted every man that cometh into the world. Ang Panginoon ang nagsisilbing liwanag. Okay? Yung star na nakita natin during yung binabasa natin dito na nag-guide doon sa may symbolism din ng Panginoon nito. Na siya rin yung light na nag-guide. Kaya nga sinabi sa Luke chapter 1 verse 79. Tingnan niyo yung sinabi sa Luke chapter 1 verse 79. To give light to them. Ang pinaka-purpose ng Panginoon is to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Maraming tao ngayon, they are sitting in darkness. Literally, they are sitting in sin. No? May mga kasalanan ginagawa. Ang mundo na to punong-puno ng kasalanan. Okay? Okay? At kung makikita natin, maraming mga nakikita natin ngayon na sa paligid natin. But ang nakakalungkot dito, maraming tao, even those good people. May kilala kayo mga pilantropo, yung mga, they're good people. They're people na talagang tumutulong sa may hirap, talagang they sacrifice a lot of things, pero hindi natin namamalayan that they are in darkness. Okay, naalala niyo si Cornelius sa Acts chapter 10? Si Cornelius is a good person. Si Cornelius may takot sa Diyos. Si Cornelius merong takot sa Diyos. Ang kanyang buong sambahayan, nagbibigay siya sa may hirap. Meron siyang good example, meron siyang good testimony, but he is in darkness. And I thank God na tayo din before. Marami sa atin dati, sino sa inyo dati talagang pag nag-pray, talagang ang tagal mag-pray? Yung bang tatapusin nyo yung talagang yung buong rosary? Gaano katagal i-pray ang isang gaano katagal i-pray? Sino sa inyo nakakalam kung gaano katagal mag-pray ng rosary? Tagal nun. 10 kada, kada mystery, no? Tapos nung tinuruan kami mag-pray, dapat mag-pray average ng 15 Our Father, 15 Glory Be, 15 Hail Mary, di ba? Tagpi-15 pa ulit-ulit. Tapos kung minsan, hindi ko na alam kung ilan na yun. Ulit-ulit, no? So, sometimes makikita natin na talagang ginagawa natin yan. Hindi natin ginagawa yun out of pero ginagawa natin dahil akala natin yun ang tama. But we are in darkness. Okay? Kailangan natin may share sa tao kung paano sila maligtas. Maraming tao, they think that they will go to heaven because of good works. Because of religion. Because of things na ginagawa nila. Pero hindi nila alam that they are in darkness. We need to share the true light. Sa John chapter 1 verse 9, sabi dito, that was the true light. That is the Lord Jesus Christ that lighted every man that cometh into the world.
walang walang makakapagbigay sa kanila ng tunay na kaliwanagan o liwanag maliban sa Panginoon Jesucristo. Kaya nga sinabi sa verse 12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God." Okay? So, isipin nyo to, no? Ito yung opportunity na maririnig natin ang maraming sinasabi sa gospel, sa mga songs na naririnig natin, pinag-uusapan ang patungkol sa kapanganakan ng Panginoon, but they don't know the reason why, bakit pinanganak ang Panginoon. Itong opportunity para mag-explain. Ito yung opportunity para mag-share. Amen? Okay? Dapat mag-share tayo sa Luke chapter 2 verse 10. Sabi dito, "And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people, for unto you is born this day in the city of the Savior, which is Christ the Lord." So I pray na isang bagay na gagawin natin this season, make a bold act na mag-witness. Okay? Listen, marami tayong pagkakamali. Alam niyo yung pagkakamali natin? Yung pagkakamali na akala natin next year buhay pa yung loved ones natin. Hindi nga natin alam kung aabutan pa natin ng buhay yung mga loved ones natin. Pwedeng kausap mo ngayon, pero pwedeng patay na sila next year. Pwedeng this year. Okay? Yung pagkakamali na saka na lang, total marami pang panahon. Yung pagkakamali na akala natin na i-share na natin, pero walang masama kung makulit tayo. Hanggat hindi natin nakikita na may changes, thank God if we have an opportunity to share to them. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ibig sabihin na i-share mo yung gospel, save na sila. Hindi ibig sabihin na siya ay nag-pray, save na sila. Sometimes, na-share lang natin dahil at nag-pray to receive sila dahil wala lang, para pagbigyan ka. Pero kung wala talagang changes, kailangan mo talagang ulit-ulitin. Kuminsan nga iniisip ko, Lord, pwede bang yung mga mahal namin sa buhay kapag kami mga ligtas, hindi kagad mamatay na yung para bang inatake? Sana yung medyo masakit yun, yung mahirap yun, yung matagal bago ano, yung kahit ilang araw muna sa ano, para ma-share mo pa yung gospel. Pero wag na nating hintayin na bedridden bago natin i-share. Wag nating hintayin na huli ng lahat bago natin i-share yung gospel. Remember the message na sinare ko last time. Sa Luke chapter 15 verse 4. Anong ginawa ng Panginoon? What man of you, sabi niya sa Luke chapter 15 verse 4, having 100 sheep, if he lose one of them, anong gagawin niya kagad? If he lose one of them, pag nalaman niyang may nawawalang isa, that not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it. Imagine niyo to, no? Pag may nawala kang isang tupa, gaano katagal para masabi mong buhay yung tupa na yon? Halimbawa kung ikaw ay shepherd, gaano katagal masasabi mo na buhay yan? Within the day, pwedeng mamatay yan sa sobrang dami ng mabangis na hayop. Within the day, pwedeng hindi mo na mahanap yan dahil pwedeng malunod yan sa ano, pwedeng hindi mo na ano yan. So, the moment na nalaman niya na merong isang sheep na nawawala, anong ginawa kagad ng Panginoon? He looks for that sheep. Tinignan niya kagad. Hinanap niya kagad. Tandaan niyo to, no? Good na mabigyan niyo ang loved ones niyo. Ang sarap ng pakiramdam pagka dumating ka sa bahay, may ni-request si tatay mo, may ni-request si mami, si nanay mo, na ibigay mo yung ni-request nila. Sarap na sarap sila sa pagkain. Meron kang pinagawa sa bahay. Alam niyo, masarap, maganda yon. Pero tandaan natin, hanggang dito lang sa mundo yon. Everything na ibibigay mo sa kanila ngayon is hanggang dito lang sa mundo. Pinakain mo sila ng lechon, baka yung pa nga maging cause na ano eh. Okay? Hindi ibig sabihin na naibigay mo yung pinakano ngayon, na libre mo sila, nadala mo sila sa ano, sa may Disneyland. Naipasyal mo sila sa maganda na nagawa mo yan. Walang masama doon na gawin mo yan sa loved ones mo. Pero sabihin ko sa iyo, gawin mo na lahat na magandang gawin dito sa mundo pero hindi mo siya na-witnessan. Someday,
Hindi niya maalala lahat ng ginawa mo pagdating sa impyerno. The only matters pagdating sa sa susunod sa life after this is na-share mo ba yung important message? Amen? 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count His slackness, but is long-suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Alam niyo, pagbabasahin niyo sa John chapter 1, makikita niyo to, pwedeng ma-discourage ang Panginoon. Sa verse sabi sa verse 9, balikan lang natin yung John chapter 1 verse 9. That was the true light, which lighted every man that cometh into the world. He is in the world, and the world was made by Him, and the world knew Him not. Sabi sa may verse 10, hindi siya kinilala ng mundo. Okay? Sabi sa verse 11, He came to His own, and His own received Him not. Alam niyo, pag binasa niyo yung rito, yung picture na ang Panginoon ang liwanag pero mga tao ayaw sa liwanag. Pumarito ang Panginoon pero hindi siya ni-receive. Siyang lumikha ng lahat ng bagay pero ni-reject siya. Pero bakit meron pa rin John 1:12? Imagine mo, no, pwede nang magtuldok ng Panginoon. Ayaw nyo, diwag. Pero pag nang sinabi yung verse 9 to 11, sinunod niya pa rin yung verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So makikita natin dito, makikita natin ang Panginoon, binibigyan pa rin tayo ng chance. Binibigyan pa rin ng chance ng Panginoon ng ating mga loved ones. So make a bold decision this time. Why not this time? Alam ko hindi ganun kadali, pero pwede bang kahit nahihiya ka, magdala ka ng gospel tracts, magbigay ka ng gospel tracts? Kahit nahihiya ka, biglang isingit mo sa conversation. Sasabi nila, magkwentuhan naman tayo, ang tagal mong nawala, na-miss kita. Okay? Kwentuhan tayo, ano na bang nangyari sa buhay mo? Ano na bang, di ba ang ganda no? Sige, na-miss din kita. At meron akong ikukwento sa'yo. Amen? Amen? Pasok mo kagad. Wala nang sikot-sikot. Huwag nang paikot-ikutin pa. Share mo kagad. Now, Pastor, hindi naman lahat tatanggap. Expected yan. Pero matuwa ka, magulat ka na lang, baka biglang tumanggap. Amen? Magulat ka na lang na para yung ginawa mo pala from time to time is natatanim sa kanila. And by the way, ang pinakamagandang lalong-lalo na sa pilosopo, bigyan mo na lang siya ng question na hindi niya makakalimutan. Pag pilosopo yan, isa lang sinasabi ko, pag namatay tayo at hindi totoo ang Bible, pare-paras lang tayong pupuntahan. Pero pag totoo ang Bible, lugi ka. Ano bang mawawala sa'yo kung pakikinggan mo lang? Ano bang mawawala sa'yo kung babasahin mo at iintindihin mo lang yung sinasabi ng salita ng Diyos? Walang mawawala sa'yo. Pero, kapag pinanindigan mo yan, at hindi ka naniwala, at ako, paniniwala ako sa Bible, maraming nawala sa'yo. Amen? So, i-share mo lang. Amen? Share lang, subukan lang natin. Huwag tayong, as long na nandun tayo, kung sino yung pwede natin ma-witnessan, witness. Okay? Halimbawa, sinabi, uy, di ba, Christian ka? Pwede bang ikaw mag-pray sa pagkain? Alam niyo, nakakatuwa si Pastor Cordabas. Pag meron dalawang Muslim na nag-away, patatawag siya. Siya yung lupong tagapamayapa. So pag pinatawag siya, hindi siya pwede mag-share ng Bible. Hindi siya pwede mag-share ng patungkol sa Pero may respeto sila sa prayer. Okay? So pag nag-pray siya, hindi siya pipigilan sa prayer kahit na gaano kahaba. Doon sa prayer niya, message na. Grabe ako, sabi niya, ang haba pastor ng prayer ko. Pero hindi nila ako pipigilan kasi may respeto sila sa prayer. Tapos pagkatapos niya daw pray, sometimes hindi niya na kailangan mag-counsel kasi naibigay niya na yung counsel sa prayer. At the same time, nakakapagbigay siya ng isang bagay, Brother Jigs pa. Nakakapagbigay siya ng mga bagay na nagbibigay na merong isang attender na
Sinubukan talaga siya. Every time na magpipreach siya, dala-dala niya yung Quran, nilalagay niya sa kanyang ulo. Dala-dala niya yung Quran. Tapos bago mag-preach si Pastor Cordobas, ilalagay sa harapan ng pulpito niya yung Quran. Okay? Then, sabi ni Pastor Cordobas, gusto mo ba one time magpipreach ako, gagamitin ko yung Quran mo? Tapos meron siyang tinanong, alam mo ba na sinabi sa Quran nyo, ganito, ganito. Meron siyang knowledge sa Quran. Then, sinabi ng hindi ko alam na sinabi sa Quran yun. Hindi, ito, nakasulat doon sa nyo. Then nagulat siya. Na merong mga bagay na nakasulat sa Quran na pwedeng gamitin pala ng isang Kristyano. Para then, yung tao na yun, hindi na nagdadala ng Quran na nilalagay sa Okay? Sometimes, alam mo, kailangan nyo lang magbigay ng na wag nyong sukuan ng isang taong matigas. Especially sa labuan sa atin. Okay? So, it is a reminder for us as a Christian, gamitin natin yung opportunity, mahaba yung bakasyon, meron kayong opportunity na makausap ang loved ones nyo, share the gospel. Amen? Okay? We are reminded to share the good tidings. Second, this season remind us of the Good Shepherd. This season remind us of the Good Shepherd. Sabi sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. I pray na as a Christian, so meron tayong gagawin para sa lost. Anong kailangan natin gawin para sa lost? To share the gospel. As a Christian, be reminded kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Sometimes we forget, sometimes wala tayong, bakit hindi tayo masaya sa ginagawa natin sa Christian life? Because we forget how good God upon our life. Pero kapag naalala mo kung gaano kabait ang Diyos sa buhay mo, kung gaano ka-good ang Panginoon sa buhay mo, sabihin ko sa iyo, ang daming mga bagay na gagawin mo ng kusa sa puso mo. At magagawin mo yan for the Lord because you see His goodness. Ano makikita natin sa ating Good Shepherd? First, under that is the Good Shepherd knows his sheep. Kilalang kilala ka niya. Ang sabi sa John chapter 10 verse 14, I am the Good Shepherd and know my sheep and I am known of mine. Isang bagay na makikita natin dito, we are challenged by God na kilalanin mo siya. Okay? Sino sa inyo natapos nyo nang basahin ang buong Bible? From cover to cover. Genesis 1 saka Revelation 22. Parang first chapter saka last chapter lang binasa, no? Ako i-challenge ko kayo. Di ba meron tayong meron pa ba tayong yung, Sister Mercy, pwedeng pa perang nga lang nung yung year to the may challenge ako sa inyo doon. Huwag niyong tatantanan yun hanggat hindi niyo natapos ang buong Bible niyo. Kung hindi niyo natapos ngayong year, kailangan niyo pa rin ituloy yun. If it takes 2 years para matapos mo, it takes 3 years para matapos mo, tapusin mo. Ibang-iba yung pakiramdam. Tapos pag natapos mo yun, ipalaminate mo. Amen? Okay? Para masabi mo, natapos ko yung buong Bible. Amen? Nabasa ko from Genesis hanggang Revelation. Kilalanin mo kung sino ang Panginoon. Another thing na makikita natin sa verse na yan, kilala ka ng Panginoon. By the way, alam ng Diyos kung ano ang mga struggles mo. Amen? Alam ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Okay, ito. Sino sa inyo may ganito? May ganito kayo? Okay, sino sa inyo may na-check na kayo? Yun, may na-check na. Buti naman. Kasi last year pa yun. Okay? Pero kung hindi ka pa nagsisimula ngayon, kumuha ka na isang ganito, ha? Ngayon, kung medyo luma na yung luma na yung ganito mo, ilipat mo. Tapos i-check mo yung lahat ng mga nabasa mo last 2025. Gusto mo parang lahat ng 2025 kulay red. Tapos yung susunod mo ngayon, blue yung lahat ng 2026. Pag hindi mo pa rin natapos, lagay mo naman sa kulay green. 2027. Grabe, pag hindi mo pa natapos, black. Okay? Pero at least matapos mo, makilala mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng maraming And ako personally, kapag nagpipreach ako, gumagawa ko ng mga messages, I encounter several verses, na sabi ko, grabe, may marami pa akong
Siguro nadaanan ko na pero ibang-iba yung the more na nadadaanan mo, para bang nagkakaroon ka ng ibang yung ano na understanding at pangunawa doon sa ano. So kilala ka ng Panginoon. At sana ma-realize mo to, no? Lahat ng nangyayari sa buhay mo ay nangyayari na may purpose. Dahil kilala ka ng Panginoon. Alam na alam niya kung paano kanya kausapin, kung paano kanya i-deal, kilala ka ng Panginoon. Second, the good shepherd leads his sheep. Ang good shepherd nililid niya yung kanyang sheep. Sa Psalms 23 verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Okay? Isang bagay na makikita natin sa ating good shepherd. At huwag kang pag may leading ang Panginoon sa buhay mo, sometimes, ito yung problema natin eh. Marami tayong gusto na hindi naman natin tinatanong ang gusto ng Panginoon. Amen? Pero sabihin ko sa inyo, pag nalaman nyo kung ano yung gusto ng Panginoon, okay, meron na sis. Pag nalaman nyo kung ano ang gusto ng Panginoon, at kapag nakita nyo na ang pinakagusto lang ng Panginoon sa is pinaka-best, sabihin ko sa inyo, sasabihin nyo, Lord, sana hindi na ako nag-try ng iba, sana tinanong na kita in the first place. Kasi siyang nagli-lead sa'yo sa tama. Every decision na gagawin mo, the good shepherd is willing to guide you. The good shepherd is willing to lead you in the path of righteousness. The good shepherd is willing to guide you sa green pasture. Sa isang place na may tubig pero hindi maingay. Amen? Okay? Kahapon kami, lumabas lang kami. Pumunta kami sa isang resort. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan ng resort. Kasi hindi ko i-recommend. Nung nakita ko yung tubig, sabi ko hindi na ako maliligo. Pero sabi ko yung mga ladies, doon lang sa isang malinis na pool. Pero doon sa mga lalaki na lang yan. Pero nag-enjoy naman sila. Amen? Amen? Okay, para kayong no? Ano yung experience ng Brother Jigs? Para kayong nanghuli ng tilapia? Pero lang kasi amoy tilapia. Pero, isang bagay na nagustuhan ko lang dun sa place. Isang bagay na nagustuhan ko dun sa place, tahimik. Maraming puno, maraming mga may laruan, may mga, kumbaga parang sa bawat isa sa amin, pwede kang tapos ang nakakatuwa, parang in-enjoy namin yung, hindi naman sa amin talaga yun, pero nung umaga wala kaming kasama. Tapos ang hapon ko, konti lang yung pumasok doon sa place. So halos solo namin. Okay? So nakausap ko yung 2 parot na makulit. Amen? May 2 parot doon eh. Pag kinausap mo, talaga makikipagkwentuhan sa'yo. Hindi naman siya, pero may siya na. Tapos pag nakasundo mo siya, makikipag-shake hands, ilalabas niya yung hand niya. Lalabas nila yung hands nila. Tapos, sa kanila. No, hindi ka naman niya kakalmutin. Okay? Matino naman yung mga parot. Yun lang na-enjoy ko, yung 2 parot. Saka yung tahimik, no? Yung makapag-relax ka man lang. Tapos nung kami, nakapag-ihaw na sarap yung tilapia dahil siguro hinuli yung tilapia doon sa pool, no? Pero sarap ng tilapia, sariwang-sariwa, sarap ng pagkakaihaw. Okay, enjoy the fellowship. Si Brother Manning nahilo sa slide. So, daming parang sabi natin at least na-unwind ka lang, no? Pero ang kagandahan kasi nung yung peaceful place, nasabi ko kasi dun sa peaceful place, dahil ang Panginoon, He could lead us in a place na may water pero peaceful. Hindi kanya bibigyan ng hindi magulo. Okay, so yung good shepherd natin will lead us. He is willing to lead us sa tamang landas, sa place na mas magiging masaya ka. Another thing, the good shepherd protects his sheep. Hindi niya lang tayo nililid sa good pasture. Nililid niya rin tayo to protect us. Isaiah chapter 40 verse 11, and I like this verse. Isaiah chapter 40 verse 11, He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arm and carry them in His bosom
and shall gently lead those that are with young. So alam niyo yung isang kagandahan ng Good Shepherd? Ang Good Shepherd natin, sana ma-realize natin na kapag nagano tayo is, tingnan mo anong ginawa ng Diyos sa'yo. By the way, pag sinabi kong Diyos is in three person, we need to thank God the Father. Kasi ang God the Father nag-design ng mga things na ano natin. We need to thank the Lord Jesus Christ. Okay? And we also need to thank the Holy Spirit. I-remind tayo ng one God in three person na ginagawa niya sa buhay natin. He is protecting us. Isang bagay na nung namatay siya sa cross, He died on the cross to protect us sa penalty ng sin. Everything na ginawa ng Panginoon, sometimes masakit magsalita ang Panginoon sa mga disciples niya. Sometimes may mga things siya na mga sinasabi, how He prayed for His disciples, how He rebuked Peter that time, how He rebuked even si Judas. Makikita nyo na minahal pa rin ng Panginoon si Judas. Makikita nyo yung care ng Panginoon. At makikita nyo kay John, the beloved, kung paanong ganong kakiring ang Panginoon to the point na kaya niyang sumandal sa bosom ng Panginoon. Kasi siya ay good shepherd. Sana kapag pinoprotektahan tayo ng Panginoon, remember His goodness. Kung ano yung mga bagay na pagkukorek sa atin ng Panginoon, remember His goodness. Ginagawa niya to because He wants to protect you. Okay? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, bilang isang mananampalataya, we need to realize there hath no temptation taken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above all that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. As a Christian, temptation is real. As a Christian, lahat tayo dadaan sa temptation. Common daw yan eh. God will allow na dumaan tayo sa temptation. But God is faithful. Ia-allow niya tayo na dumaan sa temptation pero hindi niya ia-allow for us to be tempted. Ibig sabihin, if we are just, kung iaas lang natin ang Panginoon ng kanyang strength, iaas natin ang Panginoon ng kanyang wisdom, iaas natin ang Panginoon sa tulong niya. Sabihin ko sa inyo, hindi kanya ia-allow na matempt. Hindi niya mapipigilan si Satanas na talagang yan ang trabaho ni Satanas eh. Hindi niya tayo mapipigilan na meron tayong flesh. Pero nandyan lang siya, naghihintay sa'yo, nasasabihin mo lang sa kanya, Lord, ayokong matempt, ayokong kailangan ko ang help mo. Kailangan mong ibigay yung kamay mo sa kanya. To guide you. To protect you. At ang sabi ng but will with the temptation also make a way of escape, that ye may able to bear it. Alam ng Diyos kung paano ka makakaano dyan. So, look at the goodness of God. Sana pagka naalala nyo yung goodness ng Panginoon, I thank God not for the material things na binibigay ng Panginoon. I thank God for my salvation. I thank God for His leading. His opportunity na binibigay para magamit tayo. His protection. His, yung tawag dito, yung correction. Ang isang tunay na Kristiyano, pag napapalo, masaya siya. Alam niyo kung bakit? Kasi save ka, amen? Pag hindi ka pinalo, ingat ka. Baka hindi ka save. Okay? So, sana makita natin yung protection ng Panginoon. Another thing, the Good Shepherd lay down His life for His sheep. He's willing to lay down His life for His sheep. I am the Good Shepherd giveth His life for the sheep. Okay? Alam natin yan. Kaya niyang ibigay ang buhay niya. Kaya niyang i-sacrifice lahat para sa atin. Sana ganun din tayo sa Kanya, no? And last, under number 2, the Good Shepherd called us to obey. Ang Good Shepherd is, gusto niya tayong i-call to obey. My sheep, sabi sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice. Hindi lang tayo nakikinig ha. Do not just listen.
I know them and they follow me. So ang pinaka-goal niya sa atin is for us to follow Him. Amen? Okay? So sumunod tayo. Last. Okay na ba kayo? Okay? So, tatlong reminders lang. So this season, ano yung una? This season, remind us of the good tidings. Dapat mag-share tayo. Second is the good shepherd. And last is our good testimony. We need to remind ourselves of our good testimony. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Ye are the light of the world. The city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on the candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, balik lang tayo doon sa may verse 14. Alam niyo ba yung pinaka-purpose sa verse 14? Yung city that is set on a hill cannot be hid. Merong mga tinatawag na wala namang kuryente before. Isang purpose yung makikita natin yung lighthouse, di ba? Ang lighthouse, ang pinaka-purpose ng lighthouse is dapat mag-light siya para bigyan ng warning lahat ng mga ship na hindi sila pwedeng lumapit doon dahil pag nakalapit sila doon, sila ay masishipwreck. So nilalagay nila yung mga lighthouse madalas kung saan delikado yung lugar, kung saan madalas na merong nagkakaroon ng shipwreck. Ito naman, makikita natin dito sa may old times pala, may ginagamit silang bato. Alam niyo yung mga luminous, yung mga glow in the dark na mga stones? Na meron silang ginagawa na may city talaga o may something na ginagawa sila doon para magliwanag ito during the night, especially pag tinatamaan ng sikat ng yung light from the kumbaga, yung light ng moon hindi naman galing sa kanya, galing sa araw, pero tatamaan din yung then maglalagay na liwanag. Ang pinaka-purpose before is kapag may naglalakbay, tinitingnan nila yung direction na yun para magkaroon sila ng alam nila kung nasaan sila. Na nagsiset ito ng guide sa kanila o direction. Kapag meron yun, ang tendency madali nilang makuha yung pupuntahan nila. Parang sa mga fishermen, alam niyo bang mga fishermen, isa sa ginagamit nila is the North Star? Tama ba? North Star ba yung tawag doon sa may yung pinaka-star na sa lahat ng mga star is siya lang yung hindi nagmumove sa kanyang place. Nang pinaka-purpose is to guide. Listen, we are the light of this world. So nandito tayo to guide the lost, to guide yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. We ought to shine. Sabi nga, ye are the light of the world. At ang pinakasabi dito, let your light, verse 16, so shine before men. Gusto ng Panginoon na mag-shine tayo. Why? Because we are the one guiding them. Yung bearer ng light is mawalan ng liwanag o matakpan yung kanyang liwanag, then hindi siya makakapagbigay ng liwanag, it will create confusion. Okay? Alam nyo, maraming tao hindi naniniwala sa Bible because maraming may hawak ng Bible, hindi rin talaga maayos ang buhay. Maraming professing Christian na hindi talaga maayos ang buhay. John chapter 8 verse 32. Paano nila natin masasabi yung John chapter 8 verse 32? And ye shall know the truth and the truth shall make you free. Paano natin masasabi yan kung hindi nakikita sa buhay natin ang katotohanan? Hindi nakikita sa atin ang kaliwanagan. As a children of light, dapat tayo ay nagliliwanag. Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 12, then spake Jesus again unto them saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of light. Ang sabi ng Panginoon, siya yung light. Siya na sumusunod sa akin, hindi mag-walk in darkness. Kasi ang Panginoon ng light. So kapag tayo ay sinasabi rin natin na tayo yung light of the world, then because of the Lord Jesus Christ, then parang ginagawa ng Panginoon, nire-reflect niya lang sa atin yung siyang tunay na source ng liwanag, nagliliwanag tayo
para yung mga ibang tao susunod din sa atin. Pag hindi nangyari yun sa buhay natin, then we miss the opportunity to be used by God. Kaya nga sabi sa 1 John 1:5, this then is the message that we have heard of Him and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. Ang Diyos ay liwanag, walang kadiliman sa liwanag. Walang kadiliman sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa may verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, anong sabi sa Bible? We lie. Nagsisinungaling tayo kung sinasabi natin nasa liwanag tayo, tapos hindi tayo lumalakad kasama ng Diyos, at tayo ay nasa kadiliman, and we do not have the truth. Kaya nga sabi sa verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. So, isang mahalaga dito na okay? Bilang pagtatapos, amen? Okay, tapos na. Makakauwi na tayo. Okay? This time of season, sana this time of season, do not feed your flesh, but rather feed your spirit. Huwag niyong sasabihin ng ganito, ha? Sasabihin, halimbawa, kaya kung minsan ayaw kong pagbakasyonin ng matagal ng mga Bible college, maririnig nila, halimbawa, ganito maririnig nila, ay, salamat. Walang devotion ng morning. Makakatulog ako ng gusto kong tulog. Ay, pag narinig ng loved ones mo yun, parang sasabihin nila, ay, hindi mo pala ini-enjoy yung devotion. Requirement lang pala. Tapos nakita mo yung TV, ang daming pinapalabas, ang daming mga daming mga palabas. Sasabihin mo, na-miss ko to. No? Ano kayong sasabihin ng loved ones natin? Ano kapag sasabihin natin? Tagal ko hindi nakakanood. Gusto ko manood. To sawa ngayon. Wala mo lang Bible ngayon. Imagine mo, pagdating mo doon, sabi mo Bible student ka, sabi mo staff worker ka, sabi mo Christian ka, pagdating mo doon, ni minsan, the whole day na nandun ka, the whole week na nandun ka, hindi minsan, hindi nila nakitang binasa mo yung Bible mo. Bakit? Kasi na-miss ko yung nagsawa na ako sa Bible at na-miss ko na yung ginagawa ng mundo. Alam niyo yung opportunity nga natin dapat na dala-dala mo yung Bible mo. Pag nagbakasyon ka, dala-dala mo yung Bible. Amen? Pag nagbakasyon ka, ipakita mo, biglang bago mag-New Year, naglahat silang iingay na, pero ikaw nagbabasa ka ng Bible. Huwag naman pakitang tao naman, no? Baka makita na. Isipin nila, bakit ka nagbabasa ng Bible? Kasi ang pinaka-season talaga is di ba? Tapos nung kakain na, mag-pray muna tayo, ha? Wow! Grabe kapag ikaw yung, kain na tayo! Tapos hindi ka rin nag-pray, tapos isipin nila, akala ko ba nasa Bible college? So, akala ko ba staff worker do? Akala ko ba save ito? Ang masaklap, no? Ang nagsabi pa mag-pray, yung pamangkin mong maliit. Tito, pray muna tayo, ha? Pray. Tapos nakasubo ka na ng no? Nakakaya. Nakakaya ibig sabihin? Hindi ka pumunta para magbakasyon, para makalimutan mo, Kristiyano ka. Pag nagbabakasyon ka, magbakasyon ka bilang Kristiyano. Okay? Amen? Okay lang ba? Tapos nagyaya sila ng swimming, tapos ikaw naman, dito nagsuswimming ka, talagang ka mag-swimming dito. Tapos nung kasama mo yung mga, naka two-piece ka, grabe, no? Na-miss ko kasi, pastor. Patay tayo nun. Amen? Nakukuha niyo ibig sabihin? Amen? Okay? Ingat tayo, baka pagdating natin doon, lahat ng na-miss mo na hindi mo ginagawa dito, ginawa mo, instead na maging light ka, naging backslider ka. No? Kung naging backslider ka, binigyan mo ng opportunity ang devil na sabihin, ganyan ang itsura ng Kristiyano. Imagine mo pagdating dito sa church, pagdating sa talagang grabe yung ginagawa mo. Pagdating doon, lahat nakalimutan mo. Amen?
Amen? Huwag niyong sasabihin na kapag nagkaroon ng fellowship kayo, kaya nakapagkaroon ng alumni, nagkaroon ng kita-kita ng mga kaibigan, na-miss ko kayo. Tapos, na-miss ko rin yung inuman natin. Na-miss ko yung, ay grabe, pag na-miss mo yung mga ginagawa mo na, ano, total wala naman dito si pastor, okay lang yan. Total wala naman akong Kristiyanong kasama dito, okay lang yan. Okay? We are the light. We ought to be ano. So, pag nagbakasyon kayo, take your Bible with you. Okay? Ano yung chine-check mo dyan? Kasi gusto ko matapos yung Bible reading ko. Wow. Alam mo, natapos ko na yung natapos ko na to. Ito. Di ba? Ang gandang sabihin, ano? Kaysa yung, anong game ang natapos mo na? Okay? Anong movie marathon ang natapos mo na? Hindi dapat yung dapat yung, when you take it, yung maganda yan. Tahimik, bumangon ka pa rin ng maaga, magbasa ka ng Bible. Tapos gusto mong matulog, pagkatapos mong magbasa, matulog ka ulit. Amen? Amen? Okay? Meditate. Mag-pray ka. Talk to God in this season. Alam niyo, kung kausap niyo ang Panginoon, hindi ka magbabackslide. Amen? Magdala ka ng gospel tracts. Kasi Kristiyano ka pa rin eh. Amen? Witness ka pa rin, share pa rin. Okay? Show the world what is the real meaning of being a Christian. Show your loved ones anong ibig sabihin ng pagiging tumanggap kay Jesus Christ. Show them kung paanong binago ang buhay mo. Ipakita nyo sa kanilang ibig sabihin ng 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pag sinabi ng nanay mo, anak, miss mo na to, di ba? Di ba dati gustong-gusto mong uminom ng beer? Inom tayo. Sasabihin mo, Kristiyano na po ako eh. Hindi na beer, Coke na lang. Amen? Amen? Okay? Alam ko, paborito mo to eh, dinuguan. May mga ibang kumakain ng dinuguan. Meron mag-share sa amin ng kumakain kami tatlo. Eto, masarap to. Dinuguan, sabi na. Lahat sila nagtitingin na sa amin, bakit? Lahat ng ulam kinuha namin, wag lang yung okay? Kanya-kanya yan ha. Pero, alam niyo yan, baka may mga bagay kang sasabihin mong na-miss. Sanang na-miss mo lang doon. Sabihin mo sa mga gulang mo, ma, na-miss kita. Na-miss ko yung family, na-miss ko yung care mo, na-miss ko yung ganitong simoy ng hangin. Sana masabi mong na-miss mo is the good thing na meron doon. But never mong sabihin ng na-miss mo yung mga old things about your life. Amen? Okay? So, let's be reminded of, first, the good tidings, the good shepherd, and good testimony. Amen? Amen? So, sana pagdating natin dito sa church, mainit pa rin ha? Amen? Sana pagdating natin dito sa church, 10 pa rin yung daliri natin. Amen? Pagdating natin dito sa church, yung sungay na mas nabawasan, hindi lumaki ha? Pagdating natin dito sa church, sasabihin mo pagdating mo dito sa church, na-miss ko yung devotion. Wow! Okay? Pero wag ka nang bobola lang. Okay? Maging tayo. Okay lang? So before we celebrate this, be reminded of good tidings, share the gospel, be reminded how good God is in your life, and be reminded that we are light of this world. Shine. Sabihin mo sa sarili mo na kailangan magliwanag ako this Christmas. Okay? Amen? So tayo po yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po, Panginoon, sa message ngayong gabing ito. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na bigbigay sa amin ng
wisdom in everything na gagawin namin, Panginoon, ngayong season na to. Allow us to really shine as a light of this world, to shine our testimony as a Christian, at mahikayat namin, Panginoon, ng mga lost loved ones namin kung anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano. So tulungan niyo po kami, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Help us to take this opportunity to share the Word of God. At ganoon din po, Panginoon, to share to them yung goodness niyo po, Panginoon, sa aming mabuhay. At ganoon din po sa bawat isa sa amin, Panginoon, to celebrate your goodness in whatever situation we have. I pray, Panginoon, na sabi nga po ninyo sa inyong salita, in everything, give thanks. Lord God, marami kaming reason, pwedeng malungkot. Marami kaming reason, Panginoon, to be discouraged and disappointed, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming mabuhay. But we have a lot of reason to be happy. A lot of reason to thank you, Panginoon, sa inyong goodness. So tulungan niyo po kami, Panginoon, to thank you for everything na ginagawa niyo po sa aming mabuhay. At ganoon din po, tulungan niyo po kami na magliwanag. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming celebration this evening. Bless niyo po, Panginoon, ang aming pag-uwi. Dalayan ko po na kayo rin po, Panginoon, na may taas sa aming kalagitnaan. In Jesus, I pray. Amen.